Welcome to Donmar TV News Channel. Ang sinasabi nila is 15 billion na po ang nagastos natin on the PhilHealth funds. Nagrereklamo na po yung mga frontliners natin na nahirapan yung mga ospital, nakapira na po sa labas. Then nagkaroon po tayo ng lockdown. Ang ekonomiya po natin pinakamababa na, bagsak sa Southeast Asian nations. We are at negative 4.2% relative to the other countries. So again, as a matter of policy, hindi lang po to simpleng yung nagamot ba to o nagawa ba to, but as a matter of policy, balancing the risk and the benefit. Babalik po ako dun sa aking katanungan, bakit masyadong ginigipit ang ivermectin at ang mga doktor na nagtutulak nito? Because Mr. Chair, Secretary Duque, I'm sorry for asking this, I have good information that you even called the PRC to investigate the doctors, if I'm not mistaken. I hope that could be clarified. Again, that was responded to. Mr. Chairman, I would like to ask that you recognize Yusek Berhere on the circumstances surrounding this report to PRC on the doctors prescribing ivermectin. Before the reply, Mr. Chairman, kaklaro ko lang ho Nung una ho, hinuli yung mga nagpo-produce ng ivermectin, compounding. Later on, sinabi ng FDA, pwede na yan. And doctors can do off-label. Kami po ni Doc Diaz Marcoleta, nagkaroon po ng medical mission with the 4 doctors sa Matandang Balara. And in fact, we were monitored there. And I know that we were monitored during that time. Pagkatapos po noon, bigla pong nagkaroon ng complaint coming from DOH. Naglabas ng statement ang Philippine Medical Association and Philippine Colleges of Physicians na bawal mag-prescribe ng ivermectin. So you can see, talagang ginigipit po yung ivermectin. So yes, Yusek Berhere, you may respond. Thank you. Yes, good afternoon po, Congressman Defensor. With regard to the letter that we have sent to the Professional Regulatory Commission, this was in consideration of the reports that were submitted to the Department of Health that we needed to act on. And based from the reports, it was mentioned in the report that there were doctors who have written prescriptions for ivermectin during this pantry, that the prescriptions were incorrect. It was written, these were written on notepads, and the other incorrect information or proper filling out of prescription form. So that was what we have written to the Professional Regulatory Commission for further investigation. That was all that we did, and that was all that we have relayed to the Professional Regulatory Commission, Mr. Chair and Congressman Defensor. Thank you po, Mr. Chair. For the record lang po, Yusek Berhere, do you have the copy furnished of the report? Yes, sir. Would you know kung sino po yung nag-report? Sandali lang po. We received it from 2 separate media institutions that was forwarded to us, sir. Okay, so there was a reporting. Hindi ho yan ni-report sa inyo. Ni-report yan sa media, motu proprio, kayo nag-file sa DOH, sa PRC. So yan po yung nangyari. So again, I go back to my point. Talaga pong nagiginigipit yung mga doktor. Now, papasok po sa Philippine Medical Association. Mr. Eli Santos, are you ready there? Mr. Chair, I'm still looking for the data, Mr. Chair. Okay, different question. Alam ko, yung data ninyo, 15 billion yan initially. Siguro tumaas na yung ginastos ninyo. Now, I'm pointing out na 15 billion na nagastos sa PhilHealth for COVID because yung dinidismiss natin na ivermectin, na ganito nangyari, hindi mo naman klaro ang data, yung epekto, yan po ang epekto niyan. 15 billion immediately from the PhilHealth. Hindi pa ho natin alam kung magkano pa yung ginastos. Ngayon, tanong ko Mr. Eli Santos, bakit ang Philippine Medical Association binibigyan nyo ng right na mag-accredit ng doktor para makakuha ng PhilHealth benefits? Who gave you that right and what is the legal basis of that?
Mr. Chair, that is found under the Universal Healthcare and the National Health Insurance Law, Mr. Chair. There is none about the Philippine Medical Association. With respect, Mr. Chair, to accrediting healthcare professionals, Mr. Chair. O nga po, pero bakit po kailangan sila magkaroon ng PMA accreditation bago nyo sila bigyan ng accreditation? You're correct, Mr. Chair. Okay, so dapat tanggalin nyo yan, Mr. Santos, dahil dun po sa investigation natin, 5,000 healthcare workers ang may kaso. Wala akong nakitang inimbestigahan ng Philippine Medical Association. So you have to take out that requirement because yung requirement po na yan, ang ginagamit ng Philippine Medical Association para gipitin yung mga doktor na mag-prescribe ng ivermectin. Pag hindi kayo sumunod sa protocol nila, kung ano yung gusto nila, yun ang ginagawa ng Philippine Medical Association. Ipapatanggal yung PhilHealth accreditation nyo. So Mr. Eddie Santos, do you have a commitment na tatanggalin nyo yung PMA as part of the accreditation process? Mr. Chair, I will commit to bring this matter, Mr. Chair, to the PCO and to the board, Mr. Chair, so that they will recommend that this requirement will be removed, Mr. Chair. Thank you, Mr. Thank Chair. you for that. Thank you for that. Pangalawa, Secretary Duque, I'll go back to Remdesivir. Sinabi ho ng WHO, hindi na ho yan pwede. Sabi ho ng WHO, last year pa ho yan. Ngayon ho, ang sinasabi, meron silang special permit. Alam nyo, Secretary Duque, lahat po ng ospital, pag may sakit ka ng COVID, pumasok ka, Remdesivir kagad ang isasaksak sa'yo. So why is it that we're doing that? Pagdating sa ivermectin, sabi ng WHO, hindi pa ho sinabing hindi pwede, clinical trial lang, hinihinto natin. Pagdating po sa Remdesivir, na sinasabing hindi talaga pwede, pilit pa ho natin pinapagamit sa mga mamamayan natin and the cost is very high for them. Yung 1,000 sa India, binibenta po dito 10,000 to 15,000 sa mga kababayan natin. Thank you, Mr. Chairman. Ang alam ko po, ang Remdesivir is one of the investigational drugs which has been granted the Compassionate Special Permit by FDA. Kahapon, galing ako sa Southern Philippines Medical Center, nag-inspect ako ng COVID situation sa mga ospital, pati yung Davao Regional Medical Center. Tinanong ko sa kanila, totoo ba yung mga Remdesivir ninyo nagkakahalagang umaabot 10 hanggang 15,000 piso? Sabi nila, hindi sir. Ang amin bili sa Remdesivir is 1,500 pesos per vial. So yun ang latest na natanggap ko na pricing on the ground. Pero wala rin akong makita naman na ang WHO may kautusan o may advisory na sinasabing walang kwenta o hindi pwedeng gamitin ang Remdesivir. So meron naman po tayong mga Health Technology Assessment Council na nilikha sa ilalim ng Universal Healthcare Law at sila po kasama ang DV Clinical Practice Guidelines nagbigay ng positive recommendation. Kanya pwede kong pa-recognize kay Ginoong Chair si Dr. Melissa Guerrero to give us more details on this particular issue. So in fact, ang Pharmaceutical Division na nakatanggap ng 65 na reklamo on overpricing of Remdesivir. At 35 dito ay inendorso na sa DTI, sa kanilang Legal Enforcement Bureau. So maybe, Mr. Chair, can we ask Dr. Guerrero to give... Dr. Guerrero, you're recognized. Please respond. Yes po, Mr. Chair and Secretary Duque, sinagot na po Dr. Guerrero, before Yes, you sir. reply, para Opo. isang sakutan na lang, andito po sa akin ang WHO study na ginawa. And very clear ho dito, on the Remdesivir, we suggest against administering Remdesivir in addition to standard care.
So, okay, please reply po dito. Okay po. Ngayon po ay hindi pa talaga final yung analysis po ng trials for remdesivir at sinabi po ni Dr. Isa Alejandria who heads the Solidarity Trial for the Philippines. Saan Yes, yun po. ako na hindi pa final? Yun po, Binasa ko. there is no strong recommendation pa po, pero sinasabi po ng Solidarity Trial na matatapos na po yung analysis. So doon po natin malalaman talaga kung ano na po yung kanilang final analysis po. No, Dr. Guerrero, niloloko niyo po yung taong bayan. Ang nakalagay po sa WHO study, ang daliyo, ngayon, nandito yung computer, I can just upload it. We are recommending against, conditional recommendation against. In fact, nilahad pa doon ng WHO na hindi nila nakikita yung benepisyo, nakikita nilang mahal to, at ito mismo nangyari sa ating mga kababayan. So, saan ang gagaling yung hindi pa tapos? May WHO statement po kayo? Okay po. So ito po yung binigay na update po ni Dr. Isa Alejandria na anytime now po ay maglalabas po ang WHO ng final analysis po for the Solidarity Trial. Sorry, Yusek Guerrero. Sorry po, Mr. Chair. Niloloko niyo po yung taong bayan. You have been saying that, Dr. Guerrero, but you have not given me any document. Wala po kayong pinapakita. Hindi sinabi ng WHO na hindi pa tapos. Sinabi ng WHO tapos na. They are recommending against. Ang nakalagay sa ivermectin, we are recommending clinical trials. Use it for clinical trials. Si Dr. Alejandria, pismid yan eh. Yun ang kayong sinasabi ni Secretary Duque na ayaw nila ng vitamin C, ayaw nila ng zinc. O sabi ni Secretary Duque ngayon, di ba? Na hindi, mali naman yun. Dapat payagan yung mga yun at dapat yun. So there is no, I'm sorry Mr. Chair, unless Yusek Guerrero, you have a statement from the WHO. Kasi ang sabi nyo noong una, WHO sundan natin. O ngayon, sinasabi ko naman sa inyo, ito yung sinabi ng WHO, pero ginagamit nyo pa rin ang remdesivir sa lahat halos ng ospital. Sama po ang WHO sa pinapakinggan natin, pero meron din po tayong Living CPG group na nag-a-advise po sa Department of Health. At doon nga po sa latest na analysis po nila, although wala nga pong strong evidence on the mortality, kinonsider po kasi nila yung hospitalization days. So meron pong benepisyo in terms of pagbabawas po ng hospitalization days, which is an important outcome for the clinicians. So yun po Sa madaling salita, Dr. Guerrero, pag gusto niyo sundan ng WHO, susundan ninyo. Pag ayaw niyong sundan, hindi niyo susundan. Kasi pagdating sa remdesivir, ayaw niyong sundan. So pinapagamit niyo sa tambayan. Pagdating sa ivermectin, sinusundan ninyo. Clinical trial lang. We value po kasi the advice of our experts din po locally. So I know that you value, but do not argue with me na sasabihin ninyo may WHO kayo dahil mali ho kayo. Wala kayong WHO. Wala ho kayong WHO. The WHO has been saying hindi yan dapat gamitin ng taong bayan. Napakamahal niyan. And I'm sorry to say, magpa-file kami ng case about it. Ngayon, papasok ako sa isa pang tanong. Face shield. Ayaw na lang ang gumagamit niyan sa buong ASEAN, sa buong Asia. Nasa living recommendations din ba yan, yung face shield? We can review po the evidence, pero last year po, kasama po yung face shield dun sa ni-recommend sa IATF po. O, kita nyo, again, Mr. Chair, pati sa WHO, hindi na ho sinasabi ang face shield. Ang dami nang nahuli, may doktor pang nahuli. Nagbabike, gusto nila naka-face shield. Yung pagka-prone niya sa pagka-aksidente, kinulong po yung doktor na yon. At yung kanyang benefit at risk as regards COVID-19, and I'm sure no, sa mga healthcare workers, I'm still okay with that, yung nagpapaswab test. Pero yung face shield na po yan, dapat nating tanggalin. Dr. Guerrero, so can you Sir, please, will you review that? Yes, sir, we can review the evidence. So, Mr. Chair, in summary, tingnan niyo po nangyayari. Ang tingin ko po, and not from a scientific point of view, but from a country experience, ivermectin should be distributed. Napakamura po niyan. Grabe na ang epekto sa ating ekonomiya, grabe na ang epekto sa ating healthcare system. I'm just talking of PhilHealth, 15 billion na ho of the last check, and this was months ago. Hindi ko na ho alam magkano nagagastos natin. Ang epekto po sa ekonomiya natin, napakalaki. Tayo na po ang pinakababa, negative 4.3%. Nandito na po ang India variant. At nadami na naman po ang magkakasakit
dahil tinanggal na natin yung lockdown. In the statement, letter given by the Philippine Chamber of Commerce, yung iba't iba pong business groups who signed this letter, and if I may read po, sinasabi na ho nila, ito, si Mr. Ortiz, Employers ECO, Philippine Chamber of Commerce Industry, si Mr. Yulo of Chamber of Commerce of the Philippine Islands, Federation of Philippine Industries, Philippine Bar Association, Federation of Philippine Industries, Mr. Alberto Lina, si Atty. Rico Domingo sa Philippine Bar Association, former Senator Lina sa Sagot Kitabayan, Cory Quirino, Volunteers Against Crime, Attorney Nage, Maritime Law Association, and so on and so forth. Sinasabi na po nila, bigyan natin ng chance ang ivermectin because this is not only a health issue, but an economic issue. So that's number one. Number two, yung remdesivir po, grabe pagpapahirap sa bayan. Sinabi na o dati, hindi na pwede ng WHO, patuloy natin ginagawa yung remdesivir. I'm happy that Secretary Duterte made a check on this at bumaba na. Pero previous to that, we have records na yung 1,500 pesos binili sa India, binibenta dito, 15,000, 20,000 pesos. And number three, yung face shield do. Para sa may hirap, napakakalaho natin, mura lang yan. Pero napakahirap po pag i-require natin yan. Sa lahat, tayo na lang ang bansa na nagre-require niyan. So Mr. Chair, ngayon na nilift na yung protocol na naman at makikita natin na naman yung pagkakaroon ng surge. Now, I believe that this is about time na yung DOH with the IATF, kung taka-policy, mura lang naman po ito eh. Hindi, wag po nilang gipitin yung ivermectin. Alam niyo, ginawa namin sa Old Balarayan. For 138 cases, we brought it down to 39. Pero nung ginawa, nagkaroon na naman ng ayuda ng 6,000 people magkakatabi, magkakahalo-halo. Of the 600 check, 89 na naman ang positive. So ito po yung naging problema natin. But the ivermectin itself, from what we saw, yung pagbibigay namin, dahan-dahan na babagsak yung problema ng pagkahawa at pagkamatay. So Mr. Chair, ito po yung tatlong policy that I reiterate should be looked into. Hindi na ho natin kailangan ng batas, kailangan natin aksyonan kagad to. And lastly, yung living guidelines.